we're going to church. Tingnan nyo naman yung asawa ko, napakagwapo. You look so good, babe. It's all about Jesus. Yay! And then ako, ganito yung outfit ko. Naka-dress lang. Ayun. Ang sarap nga sa pakiramdam guys na buong pamilya mo, ikaw at ang asawa mo is the center of your relationship is Jesus. Yung magsaserve kayo kay Lord together, sabi nga sa Bible, me and my household will serve the Lord. Yung hindi pa ako nakapag-asawa guys, I really prayed for this. Sabi ko, Lord, gusto ko ng asawa na talagang mamahalin ka at maglilingkod kaming dalawa together. And here we are, living a life na talagang God is really, really important sa aming mga buhay at patuloy naming papupurihan ang Panginoon. Believe naman talaga ako sa asawa ko guys dahil kahit anong mangyari talagang pina-priority namin si Lord. Kapag halimbawa busy kami sa aming business, hindi talaga nawawalan kami ng oras kay Lord. Talagang we always remember kasi lahat ng bagay na meron kami, lahat ng buhay na meron kami, mga business namin, lahat ng to, this is nothing kung wala ang Panginoon. Pinagkaloob lang to sa amin ng Panginoon at hindi amin to. Hiram lang namin to kay Lord. And so, we always remember the Lord. Kaya ladies dyan, sa mga gustong mag-affirm, alam nyo na ang standard nyo dapat sa isang affirm. Dapat ang standard nyo sa isang lalaki, pinakauna talaga is yung may takot sa Diyos. Mahal niya ang Panginoon bago ka. Mahal niya at willing siyang paglingkuran ang Panginoon bago ka. Dapat si Lord talaga ang una. Mahalin nyo muna si Lord bago ang isa't isa. Ay mga Jai, kung sakaling magkakaanak kami ni May Afam ng isang babae, alam ko, katulad ng standard ko sa isang lalaki, yun din ang magiging standard ng anak ko. Dahil ang asawa ko talaga ang pinaka-perfect example ng isang lalaki na wala ka nang hahanapin pa. Ayan, napahaba yung sermon ng atin yung mga Jai. Sa mga gustong mag-Afam dyan ng mga Filipina. Alam nyo na ang dapat nyong piliin sa isang AFAM. Okay? Okay na tayo dyan. Wala na tayong tanong. Ano? Okay, balik na tayo sa video. Ito nga mga guys, sa aming church, every Sunday night, meron kaming tinatawag na outreach. So, we will go out para mag-preach ng gospel or share the love of Jesus to other people. So, sa part na to guys, nakikita nyo naman ang braso ko. Tingnan nyo naman, napakalaki, diba? Video lang yan, pero actually, malaki talaga ang braso ko in person. O, diba? Walang kang papalag dahil malaki ang braso ko. Kaya kitang patungbahin, Charis. Assuming that people don't want to hear the gospel, why don't we assume that by the Holy Spirit, they want to hear the gospel? I mean, seriously, a lot of times... Natapos na nga ang service mga guys, and this part, usually sa after the service, meron kaming prayer. So parang kung if you have something or you need something, gusto mong ipag-pray ka for healing, gusto mong ipag-pray ka for kahit anong need mo is you will go forward, tapos somebody will pray for you. And then after that guys, natapos na nga ang service and meron kaming nakilala. Isa siyang Thai, so ayan siya sa video, ayan sila. Tapos of course, ang atin nyo, hindi talaga mawawala ang mga orahan, o diba? Anong hinahanap mo dyan girl? O, hinahanap ko yung lipstick ko, andyan lang pala, o. Naulyanin ka na girl, o, hanap pa more. O, ayan si Ate Mara, yung isang Filipina din naka-church namin. At dahil nagme-make face ako, pupuntayan siya dito, makikidjoin, mga pagmumukha namin, ginawa ko ang naong, ginawa ko pinayanaot ang naong. And here we are talking about life. Ayan, yung may mga anak na sila guys, and naiinggit kami ni May Afam, Charis. Babe, look at here. Okay,